In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning po mga kakuya. Kuling ko Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So napakagandang ating topic natin for today po mga kakuya about ito naman sa batas ng ating gobyerno na bibigyan natin komentaryo ito po mga kakuya dahil maraming nagsasabi na kailangan daw ibaba ang edad ng bata para maparusahan daw ito. No? So talaga ito yung mainit na bangayan ni Kiko Pangilinan at Ruben Padilla doon sa Senado po mga kakuya. Talagang pinanindigan ng dalawang panik na kung sino ba talaga ang nagsasabi kung sino ang tama sa kanilang dalawa po mga kakuya. So bago natin umpisahan po mga kakuya, so panoorin muna natin ang video na maiksing video na ginawa ko po mga kakuya para sa kanila sa ating topic natin ngayon. So panoorin muna natin sila po. Kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Hindi po. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Ay, welcome po mga kuya, kuling ko Jonathan TV Mix Vlogs, babalik no. So napakinggan niyo po mga kuya, nagsasabi na talagang ganun din po ako dati po mga kuya na isa akong nominal Katolik na hindi ko talaga maintindihan no. So ang batas ng tao no. So talagang ito ba ay tama, ito ba ay para sa tao, talaga ito ay tama. Pero kung sangguniin natin ang Biblia po mga kuya, dito natin makikita kung sino nagsasabi ng tama sa kanilang dalawa po mga kuya, si Kiko ba o si Ruben Padilla po mga kuya no. Si Kiko talagang nakikita natin sa kanyang pinaglaban talaga na hindi talaga pwede babaan ang kriminalidad o edad ng isang bata dahil nga biktima sila. Ang tunay na kriminal yung nasa likod ng nag-uutos sa bata no. Katulad na lamang na sabi niya, ni-example pa nga siya na ang isang bata ay ginagamit ng mga sindikato no. So dapat ang habulin yung sindikato, hindi yung bata dahil ang bata ay hindi pa sapat ang kanyang pag-iisip no sa kanyang mga ginagawa no. So ibig sabihin ang dapat talaga habulin yung kriminal. So kung titingnan natin ang Biblia po mga kakuya, talagang dito ay tugma talaga no sa kanyang sinasabi po mga kakuya. Dati hindi ko rin maintindihan, tandaan niyo po mga kakuya, si Kiko ay talagang hit na hit ko yan kapag dating sa Senado po mga kakuya, dahil nga maraming mga batas na talagang tutol siya pagdating sa mga ganito no. So talagang ngayon dahil isa akong practicing Katolik, nag-aaral ng Biblia, salita ng Diyos, dito ko nalalaman po mga kakuya na tama pala ang kanyang pinaglaban dyan sa Senado po mga kakuya. So tunghayan natin kung bakit ko nasabi na tama at mali ito si Ruben, dahil si Ruben naman ay pinaglaban niya dapat babaan. So magbigay din ako komentaryo dito kay Ruben kung titingnan at pag-isipan natin po mga kakuya, para bang tama din si Ruben no. Pero ang pagkulong sa bata na murang edad po mga kuya ay ayon sa kanila ay disiplina, pero titingnan natin ang Biblia po mga kuya, o disiplina ba. So magkaiba ang disiplina sa kriminal po mga kuya no. So tatandaan mo to, so hindi yan disiplina ang pagkulong sa isang bata sa isang rihas po mga kuya no. So hindi po yan matatawag na disiplina, yan po ay mapasok siya sa kriminal no. So dahil kapag may rihas yan nahawakan sa loob, kriminal po yan kapag bata ang nakulong. So malaking epekto yan sa kanyang pagkatao bilang bata no. So talagang mabigat tunghayan po natin, magbibigay tayo ng Bible verse po mga kuya na talaga dito nagpapatunay na kung sino ba talaga nagsasabi sa kanila ng totoo. So sa prinsipyo ng Biblia, dito na po mga kuya, ang bata ay dapat turuan at gabayan, hindi basta parusahan. So ano daw? Ang prinsipyo ng Biblia, no, ang bata ay dapat turuan at gabayan, hindi basta parusahan. So nakalungkot lang dahil naturuan sila sa maling mga paraan, lalo na po sa mga sindikato, no. Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran. Tanda na, sa daang lakaran at hanggang sa tanday di niya lilisanin ito no. So hanggang sa pagtanda daw hindi niya daw lilinisanin ito. Asa natin mababasa? Sa Kawikaan 22 verse 6 po mga kakuya no. So ipinakita nito na ang unang tungkulin no ay pagdisiplina at paggabay, hindi agad kriminal na parusa. So mamaya titingnan natin kung ano ba din gawain ng mga DSWD. So saan ba sila dapat mapunta kung sila ay nagkasala no. So dati talaga hindi ko maintindihan, pero ngayon bibigyan natin ng Bible dahil sa mga kasama ko sa trabaho, marami talaga nagsabi daming galit kay Kiko no. Dati kahit ako galit din ako kay Kiko no. Hindi naman galit, kumbaga naasar lang ako dahil bakit ganun, tutol siya ng tutol. Dahil nga kapag ang isang tao, kapag hindi niya alam ang batas ng Diyos, ay hindi mo talaga maunawaan po mga kakuya no. So
yung marami nagsasabi sa akin mga kasama, bakit ganito, bakit tinutulan yung mga kriminal, mga bata, may isip na yan, no? So magkaiba yung isip ng bata sa isip ng mga matatanda po, mga tandaan po natin yan. Pero mamaya magbigay po tayo ng Bible verse para mas lalo natin maunawaan. Ikalawa, may pagkakaiba ng kamalayan ng bata at adulto, no? So itong malalaki, mga adult, no? No, tingnan na sa Lumang Tipan ang mga batas halimbawa sa Bilang at Deuteronomy, no, sa Deuteronomy ay nagpapakita na ang pananagutan ay mas mabigat sa mga taong may ganap na pagkaunawa. So therefore dito mga sa Old Testament ang malaking parusa yung mga matatanda na, yung may sapat ng kaisipan, no? Tandaan po natin yan, no? So halimbawa sa Deuteronomy 1 verse 39, no, binanggit ang mga maliit na bata na hindi pa nakakaunawa ng mabuti at masama. So ito po yung sa Old Testament po mga kakuya. Ikatlo, babala laban sa pagmamalupit sa bata. So may babala din pala po mga kakuya, no? May babala, no? Ngunit sino mang magtukso sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin na nagkakasala, mabuti pa sa kanya ang talian ang liig, no, ng malaking gilingan ng bato at itapon sa kalaliman ng dagat. Grabe, no? May babala sa pagmalupit ng bata mga kakuya. Ayon po yan sa Matthew 18 verse 6 po mga kakuya. Nagbigay ito ng bigat sa pagprotekta sa kabataan dapat, no? So ayon po yan sa Matthew 18 verse 6 po mga kakuya. Pang-apat, no? Ang katarungan ay dapat nakabatay sa awa at katotohanan. So ang katarungan daw ay dapat nakaayon sa, ibig sabihin sa maikling salita, dapat may puso, no? So huwag mong aapihin ang ulila o ang balo at huwag mong lilipulin ang inosente at matuwid, no? So Exodus 22 verse 22, Kawikaan 17 verse 15 po. Yan mo mga kakuya. So ang paliwanag natin dito po mga kakuya, ano? No? Kung susundin ang prinsipyo ng Biblia, ang pagbaba ng edad ng criminal liability ay dapat pag-isipan ng mabuti, dapat pag-isipan mabuti. Kaya nga sabi ko nga mga kakuya, kapag ang senador, dito ko na kasi si Kiko, member ito ng Catholic, parang mayroon siyang samahan na katulad ng mga Couples for Price, mayroon siyang, di ko lang sure kung ano yung pinagsalihan na ito ay si active din ito si Kiko po mga kakuya, as in Catholic faith, no? So dito ko na talaga ma-inspired ka. Dito dati hit na hit ko ito. So ngayon magkaugnay na kami sa aming paninindigan, no? So talaga kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, maunawaan talaga natin ang lahat mga kakuya. Hindi yun puro reklamo na lang kasi makikita mo sa mga nominal Catholic, no, lalo na po sa mga hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, no, basta galit na lang at husga at pinamaliit at gano'n na lang lumalabas sa kanilang bibig, no? Imbes na pag-isipan mabuti at sa puso, no, dapat pakiramdaman natin ang mabuti. So gano'n ang nangyayari po mga kakuya. So ang paliwanag, no, so kung susundin daw ang prinsipyo ng Biblia, ang pagbaba ng edad ng criminal liability ay dapat pag-isipan ng mabuti o dapat turuan ang kabataan na may pananagutan sa maling gawa, no? Turuan daw sa mga maling gawa, hindi yung, kaya nga sabi ko ganyan kay mga kuya, magkaiba yung disiplina sa ikulong, no, sa rihas, no, kaysa magkaiba yung hindi yung disiplina, yan po ay kriminal, no, matuturing din siya na kriminal dahil nga nakulong siya, nahalo siya doon sa mga talagang mabibigat ang krimen, no? So pero kung masyado silang bata para maunawaan ang buong bigat ng kanilang ginagawa, mas mainam na rehabilitasyon, edukasyon at gabay kaysa parusang kriminal na para sa matatanda. So yan dapat daw gawin po mga kakuya, rehabilitation, gabay at para may magkaroon daw sila ng pag-asa, no? So magbigay tayo ng mga example dito po mga kakuya, no? Para dito po mga kakuya, magbigay tayo ng example. Una, turuan hindi basta parusahan. Turuan daw at hindi parusahan. Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanday niya ay lilinisan ito, no? So lilisanin ito. So Kawikaan 22 verse 6 po yan. Ibig sabihin ang pangunahing solusyon ay edukasyon, una, ikalawa at paghubog, hindi agad pagkulong. So yan po ang dapat daw natin gawin sa mga kabataan, lalo sa Kawikaan 22 verse 6 po mga kakuya. So mayroon kang nagsasabi to, kung babaan natin ang edad is lalo pang ang mga kriminal o mga sindikato, mas lalong ginagamit tuloy ang mga kabataan, pababa ng edad eh. So
ibig sabihin, delikado ang kabataan dito po mga kakuya kung sakaling matuloy itong pagbaba ng edad ng isang bata na para maituring na bilang criminal liabilities po mga kakuya, no? So ikalawa, maliit pa ang pagkaunawa ng bata. Take note ha, maliit pa ang pagkaunawa ng bata, no? Ang inyong mga anak na ngayon ay maliit pa at hindi pa nakaunawa ng mabuti o masama. Sa Deuteronomy 1 verse 39, no? Ibig sabihin, kinikilala ng Diyos na may edad kung saan hindi pa lubos na alam ng bata ang tama at mali, no? So yan po ang ating nabasa dito sa Deuteronomy 1 verse 39. Ang ikatlo, babala laban sa pananakit sa bata. Mayroon ding babala po mga kakuya laban sa mga bata. Huwag ninyong hamunin, no, ang sagalit ang inyong mga anak, kundi palakihin sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Take note ha, palakihin, disiplina at aral ng Panginoon. At ibig sabihin, palakihin sila na may gabay at salita ng Diyos. Ibig sabihin, gabay at disiplina, kailangan hindi galit at matinding parusa para sa kanila. So ang pang-apat, katarungan na may awa, no? So katarungan daw na may awa. Ipagtanggol ninyo ang mahina at ang mga ulila. Take note ha, itaguyod ang karapatan ng mahihirap at api, no? Sa Awit 82 verse 3, no? Ibig sabihin, ang mga bata, lalo na ang mahihirap at walang magulang, at higit sa lahat, walang magulang ay dapat ipagtanggol at hindi abusuhin ng sistema. So karamihan na biktima nito, walang mga magulang, pag-alagala na lang dyan sa kalsada. Yan ang target kasi ng mga sindikato, no? Kasi wala na naghahanap ng magulang, na pag-alagala, palaboy-laboy na lang dyan sa kalsada. Yan ang ginagamit ng mga sindikato. So ayon dito sa Awit 82 verse 3, ano daw ibig sabihin, mga bata, lalo na ang mga mahihirap at walang magulang, ay dapat ipagtanggol at hindi abusuhin ng sistema. So ang nangyayari tuloy ngayon ay ipakulong, babaan, mali po yun, no? So ang dapat habulin dyan yung mga, bakit habulin mo yung bata? Yan, biktima din yan. Dapat ang habulin mo yung nasa likod ng utos ng bata, no? Kasi mali din itong mga, kaya nga sabi ko nga sa inyo po mga kayo, kapag walang Kristo sa ating buhay, kung bilang senador, kung wala ang Kristo dyan, ay talagang hindi talaga natin maintindihan ang ating mga ginagawa. So, naintindihan ko na ngayon si Kiko, no? So, mula ito ngayon lang, mag-congratulates na po tayo kay Kiko, no? Na talaga isa siya sa pinaglaban ang ganitong batas na hindi dapat isa batas po, mga kakuya. So, dati, hit na hit ko yan si Kiko, pagdating sa Senado, talagang puro, puro bang, sa sarili ko, puro bang disagree sa lahat ng mga So meron pala siyang pinaghugutan po mga kakuya, no? Meron siyang pinaghahawakan pala na matibay talaga, hindi lang hinahawakan, talagang matibay na matibay. Ito ay ang salita ng Diyos. Grabe, no? So ngayon ko lang naisip na talaga tama si Kiko po mga kakuya, na hindi dapat na parusahan at ibaba ang kasi nga abusuhin ito ng mga sindikato, mas nagagamit tuloy ang mga kabataan kung bababaan pa tuloy yung edad, no? At mga mayagpag dito yung mga sindikato, no? Ang kawawa yung mga bata, no? So tandaan po natin yan, no? So isa lang ito, nagbibigay tayo ng mga Bible verse para mas malalo pa nating maunawaan, no? So dito, ano bang epekto nito? So dito na tayo sa mga talagang nakakatakot na anong epekto nito sa isip at damdamin ng bata. So una, ang epekto nito sa isip at damdamin ng bata, no? So may damdamin din yung mga bata. So una, matinding trauma, maaring mawalan siya ng tiwala sa tao at maging agresibo na siya, no? So ito yung mga isa sa mga epektibo mo kaya trauma, no? Kaya nga imbes na nabigyan sa, kasi bata pa siya nagbulay, na nakulong na siya. O dahil sa mga kriminal na yan, hindi naman nakulong, ang yung bata ang nakulong, no? So matinding trauma sa kanya, no? So maaaring mawalan siya ng tiwala sa tao at maging agresibo na siya. Ikalawa, no, pagkabunsot ng pag-iisip, no, pagkabunsot ng pag-iisip, sa halip na matuto ng tama, natuto siya ng mas masamang gawi sa loob ng kulungan. So nandoon yung mga tato, nakikita niyo nagtatato at mga nagmumura, nahalo siya dun no? Kumbaga rihas, kumbaga marami siyang environment nakikita niya doon. Ibig sabihin, talagang hindi talaga bagay sa mga bata nandoon. Ang ikatlo, kawalan ng pag-asa. Baka isipin niyang mawala ng saysay ang kanyang buhay. So yan ang mas matindi. Mawalan siya ng pag-asa. No, imbes tayo ay kanina nga, no. So wag daw abusuhin,
no, ang mga bata, no, nagbibigay babala po ayon po sa Biblia po mga kuya, no. So dito sa ikatlo, kawalan ng pag-asa, no, kawawa naman, nawawalan ito yung mga epekto kapag sakaling maisabatas, no, ang itong criminality, no, yung pagbaba ng edad po mga kuya sa mga bata, no. So ayon dito sa Episo 6 verse 4, huwag ninyong hamunin sa galit ang inyong mga anak, no. Ang kulungan ay kadalasang hindi nagdudulot ng disiplinang may pag-ibig, kundi galit at takot, no. So grabe, no, talagang grabe po mga kuya, no. So napakaganda ating topic natin for today ngayon, no. So ikalawa, anong epekto sa harapan ng bata, no, sa hinaharap ng bata? Anong ikalawa sa hinaharap ng bata, no? So una, nasisira ang reputasyon ng bata, no. Kahit lumalabas na siya, mahirap nang makahanap ng trabaho o oportunidad, no. So yan ang mangyayari, nasisira ng kanyang reputasyon. Ikalawa, mas mataas ang tsansang bumalik sa krimen. Bumabalik pa rin sa krimen kasi nawala na siya ng pag-asa eh, no. Tinatawag ito ng mga criminologists na school of crime effect, no. So grabe, no, tinatawag na school of crime effect, no. Ikatlo, nawawala ang edukasyon na naiiwan sa pag-aaral habang nakakulong. So grabe, ito yung epekto po mga. Tingnan nyo po mga kuya, ito ba ay nakakatulong sa bata, no? So talagang dito pa lang pinag-usapan lang natin yung epekto. Ito talagang gumuguho na yung mundo ko po mga kuya, na isipin na ganito talaga ang mangyayari sa isang bata na makulong, no. So lalo na mas babaan pa talaga yung edad para yung bata daw matatawag na para pasok sa criminal liabilities po mga kuya. Ayon sa dito nga sa ayon sa Kawikaan 22 verse 6, turuan mo ang bata kung kulungan ang unang hakbang, masisira ang tansang matuwid siya sa tamang paraan. So grabe po mga kuya. Ikatlo, sa pamilya. Ito, anong epekto pagdating sa pamilya? Pagkawatak-watak. Una, pagkawatak-watak, masisira ang relasyon ng bata sa magulang. Ikalawa, emosyonal na bigat, no? Tindahan, emosyonal na bigat, nahihirapan ang pamilya sa kahihiyan at gastos, no? Kahihiyan at gastos, no? Grabe. Grabing epekto nito po mga kakuya. Ang ikatlo, paglala ng kahirapan, lalo na kung ang bata ay tumutulong sa kabuhayan, o ibig sabihin yung bata daw nagsusupport doon sa mga magulang, yung lumalaki ng mga bata na nagtatrabaho na, no, na makikita natin sa kalye na nangalakal, no, at nangalakal para makakain man lang pamilya. So ito yung epekto po mga kuya, na ayun sabi sa Biblia, pag-isipan daw na mabuti bago gumawa ng batas, no. Kaya nga itong mga senador ito, salamat kay Kiko talaga, na siya talaga ang unang tagapagtanggol talaga, dati pa yan, no. Unang-una hindi ko maintindihan, pero ngayon mayroon siyang pinaghugutan po nga. Kaya nga kapag ang bilang senador walang Kristo sa kanyang buhay, ay hindi talaga maintindihan ang kanyang buhay. Pero ngayon nakikita natin kay Kiko na may imahe na Kristo talaga sa kanyang ginagawa, no. So may puso at pag-ibig talaga. Yan ang number 1 po mga kakuya. Ayon dito sa Awit 82 verse 3, ipagtanggol niyo ang mahina at ang ulila. Ayon po sa Awit 82 verse 3, no, magdagdag pa sa kanyang kahinaan at pagkaapi. So nadagdagan patuloy yung kahinaan ng pag-aapi. So pang-apat, sa lipunan. Anong epekto dito sa lipunan? No, dagdag problema sa halip na solusyon. Mas maraming kabataang nasisira ang kinabukasan. So pagdating sa lipunan talagang nadadagdagan. Ikalawa, pagtaas ng kriminalidad sa hinaharap, no? Dahil mas maraming batang natuto ng maling gawi sa kulungan. So grabe, doon niya nakukuha no. Ang pangatlo, pagkabawas sa produktibong mamamayan, siyang ang potensyal ng mabuting ambag ng kabataan. So grabe, no. So malay mo yung nakulong pala, nahatulan ng mayroon palang talent yun na maglikha ng mga saya, yung mga magagandang likhain na pakinabangan sa gobyerno. Paano niya malikha yun? Kung bagsak naman niya ay kulungan, hindi na po yan. Hindi talaga maganda. So ito yung mga epekto, isa lang sa mga epekto kung sakali matuloy ang sa batas itong sinusulong ni Ruben, na talaga nakipag-debate pa siya kay Kiko, no. So sana ipagdasal natin na itong nito ay hindi talaga sang-ayon ang Diyos pagdating dito po mga kakuya. So anong analogy dito po mga kakuya? Magbigay tayo ng analogy para mas maintindihan natin. Punlang na sugatan ito. Analogy, yung ang punlang na sugatan. Magbigay tayo, mas maganda ito, no. Ito, no, isipin mo ang isang punla na bagong usbong sa lupa. Ito magandang ito mga kuya, analogy, no.
Una, kung nadumihan o nasugatan ito, tingnan mo ha, pwede mo pa itong linisin, diligan, at ayusin ang lupa para muling lumakas, no? Grabe. Yan ang mga analogy na dapat natin gawin. Ikalawa, pero kung puputulin mo agad at itapon sa matigas na simento, hindi na ito tutubo at mamumunga. So, ganun po ang analogy po mga kakuya, no? So, ganito rin ang bata. Kapag nagkamali siya, may pag-asa pa siyang maituwid sa pamagitan ng tamang gabay, edukasyon, at pagmamahal. Pero kung ikukulong agad sa kulungan ng matatanda, para mo na rin siyang inilagay sa simento kung saan halos wala ng tansang lumago ng tama. Ayon po yan sa Kawikaan 22 verse 6, ang bata ay dapat turuan sa tamang daan, hindi agad parusahan ng parang wala ng pag-asa. So grabe. Grabe po mga kakuya, no? So talagang grabe po mga kakuya, no? So ano dapat sabi niya, disiplina ba daw? Ang sabi ng mga ilan, narinig ko sa aking trabaho, pwede naman yan, disiplina naman, ikulong yung bata eh. Hindi po yun, excuse me, hindi po yung disiplina. No? Magkaiba yung disiplina po mga kakuya, disiplina at parusa, magkaiba yun. No? So, ikulong ba, disiplina? Hindi, yan po ay parusa. No? Tandaan po natin yan. Una, ano bang pagkakaiba ng disiplina at parusa? Disiplina ay pagtuturon at gabay para maituwid ang asal. Ang parusa ay pagparusa sa nagawa, kadalasan para matakot at tumigil. Yan po yung parusa. So, ikatlo, ang kulungan ay kadalasan parusa, hindi tunay na disiplina, lalo na kung ang bata ang ikukulong. So, grabe. Parusa po yun, hindi po disiplina. So, ang tamang disiplina, kaya nga tama yung ginawa natin ng mga governments. Anong silbi ng DSWD? Doon nila maranasan ang DSWD, pagmamahal, pag-aaruga. Yan ang ginagawa ng DSWD. Pagtuturo, pagdisiplina, pagbibigay ng mga salita ng Diyos, ganun ang mapupulot nila kapag doon sila sa DSWD. Bakit dalhin mo pa doon sa kulungan? Ito si Ruben, ipagdasal natin si Ruben na sana baguhin na yung statement niya patungkol dito, no? So, yan po mga kakuya. No, sa Hebreo 12 verse 11, anong ating mababasa? Ang anumang parusa ay hindi kasi-kasiya sa kasalukuyan, kundi masakit. Ngunit pagkatapos nito, nagbubunga ito ng mabubuting pamumuhay sa mga tinuturuan nito. Ang disiplina ayon sa Diyos ay nakatuon sa pagtutuwid, hindi lang pagpapahirap, no? So talagang yan po ang magkaiba talaga po mga kayo, disiplina at parusa. Ang disiplina ng magulang versus parusa ng sistema, ito. Una, ang magulang o guro ang disiplina sa ligtas na kapaligiran kung saan may pagmamahal at gabay. Kasi ang pagdisiplina at may gabay talaga, yung kulong, parusa yun, may pagmamahal ba yun? Hindi. Ikalawa, ang kulungan ay kapaligirang puno ng takot, impluensya ng mas masasamang gawi at kawalan ng suportang emosyonal. Yan po. No? So ayon po dito sa Efeso 6 verse 4, anong sabi? Palakihin sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ganun po yon. Hindi sinabing ikulong o ibigay sa kamay ng mabibigat na parusa, kundi palakihin, no? So ikatlo, halimbawa, o ano bang analogy dito, no? So ang mga magbigay tayo ng analogy, ang pag-aayos ng mali, ito. Kung ang lapis ng bata ay mali, ang guhit, tikot na, ang tunay na disiplina iipakita kung paano itama, no? Hindi itapon ang lapis at papalitan ng bago. Grabe, no? Maganda itong analogy ito. Ganito rin sa bata. Ayusin muna bago isuko sa sistemang hindi nakatuon sa pagtutuwid, no? Grabe. No, talagang ibigay talaga sa DSWD, no? So, ganun ang gawain ng disiplina. Kaya mayroon tayong DSWD. So anong sabi ng ating katekism dito po mga patungkol po dito po mga kakuya? Nagsasabi ba ng ating simbahan ay kulong ang mga ganito, ganyan-ganyan? Hindi. Anong sabi nating katekism sa paragraph 22-23 hanggang sa 22-24? Malinaw na binigyang diin ang mahalagang papel ng mga magulang sa pagpalaki at edukasyon ng anak. So ang una talagang ano dito na magdisiplina ang mga magulang. Dapat ang mga magulang ipatawag din kung gusto nila. No, hindi ikulong bata, yung magulang ipatawag at bigyan ng seminar, no? Bigyan ng tamang paggabay sa mga bata, no? So merong mga magulang busy at hindi rin ligaw din, no? Na lumaki din na ligaw. Talagang panahon na siguro para ipatawag yung mga magulang para
mapagbigyan ng aral, no, kung ano bang tamang paggabay para sa mga bata. So kung hindi talaga kaya, ay dalhin yung bata doon sa DSWD. So ikalawa, hindi sumasang-ayon ang simbahan na tanggalin ang mga bata sa tahanan at ilagay sa kapaligiran katulad ng bilangguan. So anong sabi ito? Cannot at the same time consent to the snatching children from the home under the pretext of criminal process to be, no, ito tinatawag na incarcerated po mga kakuya, no. So yan po, walang partikular na talata sa CCC na nagpapatibay sa legal na edad ng pananagutan ng kriminal, pero malinaw ang diwa. Ang pag-alis ng bata sa tahanang pambahay para ikulong ay hindi katanggap-tanggap. So grabe, hindi katanggap-tanggap. Pananaw ng CBCP sa Pilipinas. Ito ang pananaw ng CBCP sa ating inasimbahan, no. Ang CBCP ay ang pinakamataas na autoridad ng simbahan sa Pilipinas at matibay ang kanilang suporta sa kasalukuyang batas Republic Act 9344, no, o Juvenile Justice and Warfare Act na may edad ng criminal liability na 15 taon pataas, no. So hindi sila sang-ayon sa panukalang ibaba ang edad ng criminal liability. Nilinaw nila na ang kabataan ay dapat hindi turuan bilang kriminal kundi bilang mga biktima ng kailangan ng ligtas, no. So mga biktima na kailangan ng ligtas. Ikalawa, bahagi ng advocacy nila ang pagbutihin ang mga careful diversion program tulad ng Bahay Pag-asa para matulungan, hindi parusahan ang mga bata, no. Namungkahi rin sila ng ibang hakbang tulad ng una, pagtaas ng penalty sa mga adultong gumagamit ng bata sa krimen. Ikalawa, pagpasok sa simbahan at komunidad sa diversion program, no, diversion program. Ikatlo, no, pananagutan ng mga magulang kung hindi nila naalagaan ang bata na na-recruit sa krimen. So talaga hindi talaga biktima dito ang bata, no. Dapat ang dito mga magulang ng unang tutukuyin po mga kakuya, no. So talagang napakaganda ang ating talakayan ngayon po mga kakuya. So sa pangkalahatan, walang bahagi sa CCC sumuporta sa ikulong agad ang bata bilang disiplina. Sa halip, prioritize nito ang edukasyon, pagkalinga at pagpalaki sa loob ng tahanan. Samantala, ang CPCP sa Pilipinas ay aktibong lumalaban sa laban ng pagbaba ng edad ng pananagutan ng kriminal at nagpapanukala ng mga alternatibo para sa tunay na matulungan ang kabataan. So yan po yun. So mapunta po tayo sa mga bang prinsipyo ng mga apostol. Ito panghuli na ito mga kakuya. Anong prinsipyo ng mga apostol? Ang prinsipyo ng mga apostol ito, una, pag-ibig at pagtuwid ang dapat manaig. Sa Galatia 6 verse 1, mga kapatid, kung mahulog ang sinuman sa pagkakasala kayo ng mga espiritual ay dapat ibalik siya sa tamang landas ng may kaamuhan. Mag-ingat kayo, baka kayo man ay matukso. No, so paliwanag ni Apostol San Pablo yan, no, ay nagtuturo na ang disiplina ay dapat gawin ng may kaamuhan. Gentleness, hindi matinding parusa. So grabe. Ayon po yan kay San Pablo. So ikalawa, huwag hamunin ang kabataan sa galit. Ito po, sa Efeso 6 verse 4, ang mga ama, huwag ninyong hamunin sa galit ang inyong mga anak, kundi palakihin sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So ayon po yan kay Apostol, ay malinaw ang pagpapalaki sa bata ay dapat sa kapaligiran ng pagtuturo at kalinga, hindi sa kapaligiran ng takot gaya ng kulungan. So, ay katlo, ingatan ang mahina sa pananampalataya. Sa Roma 14 verse 1, no, tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya, ngunit huwag sa pakikipagtalo tungkol sa mga opinyon. Paliwanag ang kabutihan, no, ang kabataan, lalo na ang mga nagkakamali dahil sa kakulangan sa kaalaman, ay ituturing na mahina at dapat tratuhin ng may pag-unawa. So grabe, itong mga analogy, mga pahayag ng ating sa mga apostol. Halimbawa, si Kristo sa paglapit sa mga bata, no? Si Kristo, nagsample nga mga kakuya sa Matthew 18 verse 6. Tinuturo rin ng mga apostol na ang mahigpit ang babala laban sa pananakit sa maliit na ito, ang sumasampalataya, no? So dito, paliwanag, mas malinaw dito na ang pananakit o pagsira sa bata, physical man o emosyonal, ay mabigat
sa paningin ng Diyos. Grabe po mga kakuya, no? Grabe yung ang ating mga ano ngayon, no? So ang ating talakayan ngayon po mga kuya na nagbibigay inspirasyon. So tama talaga, tama si Kiko po mga kuya na pinaglaban, lalo na po ang ating inasimbahan, nagpayag talaga na hindi dapat ihiwalay ang bata sa kanyang tahanan. So hangga't maari, no? So kung nagkasala man ang magulang, magulang ipatawag at bigyan ng seminar o ano ba dapat, ibig sabihin, kaya nga komunidad pagtulong-tulungan, hindi agad parusa. No, so grabe naman parusa agad. Para bang sinabi na tutulog na lang kayo sa pansitan dyan. Magbigay kayo ng solusyon para hindi masira yung pamilya. So nagbigay din tayo anong epekto kapag naisabatas din ito. So sa buong katuruan po mga kuya, ayon sa turo ng mga apostol, ang kabataan na nagkamali ay dapat iturong muli sa tama ng may kaamuhan. Hindi tratuhin para bang wala ng pag-asa. Ang kulungan ay hindi lugar para sa paghubog ng kabutihang loob, kundi paraan ng takot at masamang impluwensya. So therefore po mga kakuya, no? So ito yung mga talagang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa, na tamang pagkaunawa po mga kakuya, na tama talaga, no? Sana ipag-pray natin ang mga senador na lagyan ang kanilang pagkasenador ng Kristo sa kanilang buhay po mga kakuya, na sana hindi ito maisabatas po mga kakuya, dahil ito ay nagdudulot ng pagkahiwalay sa pamilya, trauma ng isang bata at pagkawala ng inspirasyon sa kanyang buhay, no? At mas nagdudulot pa ito na problema sa ating lipunan. So kanina na-topic natin yan, isa-isa na natin at nagbigay na rin tayo ng mga analogy dito. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kawe. Panalangin natin ang ating mga senador na sana ang kanilang pagkasenador ay dapat may dala-dala silang Kristo sa kanilang buhay. So sa maikling salita po mga kuya, kapag gumawa po tayo ng isang batas, dapat lagyan natin ng puso. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Pro Dio Iglesia, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ingat po kayo palagi at God bless po sa ating lahat.